Hi, good day. Welcome back sa ating channel. At sa video nito, itutuloy natin ang pagtuturo ng mabilis na pag-upload ng project sa GitHub. So ngayon, ang ituturo ko naman ay yung mas prefer ko na way ng mabilis na pag-upload ng project sa GitHub. At ito yung paggamit ng GitHub Desktop. So dito sa browser nyo, search lang natin yung GitHub Desktop. Ayan. Okay. So, syempre, ang i-download nyo at i-install nyo ay yung compatible sa OS nyo. So, ito yung compatible sa akin, Windows. Ayan. Windows Desktop. Windows GitHub Desktop. Okay. So, kung kayo naman ay naka Ubuntu or Linux, mas maganda kung naka-command sa terminal kayo mag-upload at magko-commit ng mga project. Pero ito nga yung isa sa pinakamadaling paraan ng pag-upload at saka pagko-commit ng mga project. Yan, gamit si GitHub Desktop. Okay. So, gagawin nyo lamang ay i-download ito at i-install sa inyong device. So, meron na ako nito. Yan. Ituturo ko na lang sa inyo kung paano yung i-connect yung inyong GitHub Desktop sa inyong GitHub account. Okay. So, ito yung aking GitHub Desktop. So, isa-sign out ko muna to dito sa file. Then, options. Yan. Sa accounts. Yan. Siya ngayon ay naka-sign out. So, isa-sign in ko siya. So, pag nag-sign in ako, kailangan nakabukas itong GitHub account ninyo. Yan, ito yung sample GitHub account natin. Nakabukas siya. Balik tayo sa GitHub Desktop. Magsa-sign in ako. Then, click continue in browser. So, iba-browse niya to. Yan. Itong ating GitHub account. So, i-authorize natin yung paggamit ng GitHub Desktop dito sa GitHub account natin. So, authorize desktop. Okay, then open GitHub Desktop. Okay. So, ito na yung GitHub Desktop na connected dun sa account na yon. Okay. So, anong gagawin natin? Ituturo muna sa inyo yung pag-upload sa inyong GitHub account gamit ang GitHub Desktop. So, punta muna kayo sa inyong drive. Magbukas muna kayo ng drive o ng file explorer. Then, hanap kayo ng folder na pwede nyo paglagyan. Okay? Ng inyong project. Sabihin na natin na dito. Ayan. Menu. Pangalanan natin yung project na yon na, teka, ano bang folder ito paglalagyan ko? Ayan. Rename. Okay. Sample 1. Yan. Sample 1 ang pangalan ng folder. Siya ay nasa Prep to Robotics 1. Okay. Dito sa loob ng sample 1 na to, lalagyan ko siya ng project. Lalagyan ko siya ng ito, articulated na project. O, itong articulated na FK, lalagay ko siya dito. Okay, so nasa loob na siya ng folder na sample 1. Then, punta tayo sa GitHub Desktop. Gawin natin ito half ng window. Punta kayo dito sa arrow dito. Then, click nyo tong add. Then, create new repository. So, sa repository name, lagay natin ay articulated FK sample. Okay. Description, sample of for articulated FK. Then, alamat. Then, hanapin natin yung ating paglalagyan. So, click natin yung choose. Saan natin nilagay yung saan ko nilagay yung aking
Yan, andito siya sa Prep to Robotics 1. Andito sa folder ko siya nilagay. So, yun na yung path. So, mag-initialize ako ng readme. Maglalagay ng gitignore. Maglalagay akong license. Sa testing naman natin ang GNU. Para makita nyo kung anong itsura ng GNU na license. So, create repository. Then, publish repository. So, publish natin yung repository natin. Okay, sample of articulated PK. Then, kung gusto nyo itong gawing private, okay lang. Pero gawin ko siyang public. Yan. So, ito yung name. Ito yung description. Okay. So, publish repository. Okay. Punta kayo dito sa history. Makikita nyo dito sa history. Ito yung laman na ng folder. Punta tayo doon sa folder. Ito na yung laman ng folder ng sample 1. Teka. Oh, sorry. Yun. Ito. Sorry, mali ang aking pinaglagyan. Nasa sample 1 nga pala. Pero sige, okay lang. Yun. Gumawa siya ng bagong folder na articulated FK sample. Yan. Ang laman nitong articulated FK sample ay ito. Yan. Andito rin sa ating history. Okay. Meron na siyang document ng kanyang license at saka yung kanyang readme. Yan. Tayo dito. Okay. So yung folder natin na sample 1 dito ko na ilagay. Ngayon, punta muna tayo sa ating GitHub account. Yan, nasa ating GitHub account ito. Refresh lang natin. Ay mag-refresh siya, nakalagay dito, dalawa na yung repositories natin. Yan. So, ito yung pangalan, articulated FK sample. Okay. Ito yung laman ng ating folder. Okay. Then, check lang natin yung license, kung anong bang GPL3 license. Sasabi dito, ang permissions niya ay commercial use, modification, distribution, patent use, at saka private use. Ang limitations ay ganun, liability at saka warranty. Ang conditions naman ay license and copyright notice, state changes, disclosed source, same license. So, ang ibig sabihin nitong same license na to kapag i-distribute nyo or commercial use nyo tong project na to, dapat parehas ng license. Hindi kayo pwede mag-MIT. Okay? Yan. So, mas mahaba ang kanyang license kaysa kay MIT. Yan. So, itong project na to, wala pa siyang lamang code. Okay? So, nagkamali kasi ako ng folder na napili ko ay robotics 2. So, ang gagawin ko na lamang ay itong sample 1, ilalagay ko sa loob ng articulated FK sample. So, ikakat ko to, dadalhin ko dito. Yan, paste. Okay. So, napunta siya sa folder na yon. Balik tayo sa desktop. Okay. Nagkaroon ng changes. So, tuwing babaguhin mo yung folder, tuwing may dadagdag ka sa folder, or tuwing may babaguhin kang code doon sa loob ng folder na yon, magre-reflect siya dito sa GitHub desktop at sasabihin niya yun sa'yo. Then, tatanungin ka kung i-commit mo ba siya to main. So, magre-require din siya ng description. Lagay tayo ng description, copy folder 1 or sample folder 1. Sample folder 1. So, pag okay na yon, pwede mo rin lagyan ng description, commit to main. Ayan. Then, push origin. Okay? So, mangyayari doon sa push origin na yon, magiging visible na siya doon sa ating GitHub account. Ayan. Okay. Refresh lang natin para makita natin. Okay, nandito na siya. So, yun.
Mas mabilis yung pag-a-add ng file dito mismo sa GitHub account. Pero mas prefer ko to kasi makakapaglagay ka ng folder. At yun, ma-organize mo yung iyong mga project kapag naka-folder. Yan. So, next naman, yan. Ituturo ko naman sa inyo kung paano baguhin yung license. Kung ayaw nyo ng GPL, gusto nyo ng MIT, or gusto nyo yung Apache. Okay? So, thank you.